Praise God! Hallelujah! Sino pong excited sa araw na ito? Sige po, pwede na po tayong umupo. Pagkaupo nyo po, papatayuin ko po kayo ulit mamaya. Okay lang po ba yon? Amen! Praise God! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po, Life Giver Manila! Wow! Praise God! Natutuwa po ako pagdating ko pa lang ang dami na agad nagbi-bless. So Red Fady, grabe, pasabog ang ano mo. Sa isbog talaga ang Life Giver Manila. Alam niyo po, it's a privilege and honor to be invited here. I'm so much excited to share the Word of God dahil naniniwala po ako na powerful po ang salita ng Panginoon. Amen. I believe the Word of God will bring transformation sa ating mga buhay. Ako po si Pastor Leo. Kita niyo yan? My God, tsaka pala. Mamaya po, I'll be sharing my testimony. But before that, manalangin po muna tayo. Huwag na po kayong tumayo. Just close your eyes. And let's pray. Father God, Lord, we are so grateful for today. Lord, nandito po kami because of your grace. At salamat dahil nakakabalik po kami sa presensya mo. Lord, ikaw po ang hinahanap-hanap ng puso namin. Ikaw ang dahilan ng aming mga buhay. Ikaw ang aming lakas, kaligayahan, kapayapaan at kasapatan, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang po ako bilang mouthpiece po ninyo sa araw na ito. Open our hearts today. Give us a heart that is willing to listen to your word. Have your way in us in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Nangitian nyo na po ba yung katabi po ninyo? Alam niyo po, nakakatuwa dahil sama-sama po tayo rito and that we are celebrating Father's Day. Kaya naman, di ba kanina, grabe, na-appreciate ko talaga yun. Mabihira, may paregalo ang Life Giver. And thank you po sa lahat ng mga katatayan. Marami naman, katatayan. Mga katatayan na kasama po natin ngayon, I believe po, you all deserve honor and appreciation. Amen. Last week po, napakaganda po ng pinag-usapan po dito sa church na pong ito. Rev Jan shared about the Father's love at napaka-amazing po talaga ng pag-ibig po ng Panginoon. And actually po, ang itatopic ko po ngayon ay patungkol sa identity. Sabihin niyo po, identity. Ayan, alam niyo po, isa po sa pinakamalaking kinakaharap ng generation natin today ay ang confusion sa kanilang identity. Identity crisis po ay isa sa phases of the generation today. Malaki po ang role ng tatay pagdating sa identity ng isang tao. Because fathers play a significant role in shaping identity. At praise God po, meron po tayong tatay sa langit na kayang magbigay ng identity. Ngayon, ang topic ko po ay reclaiming your identity. 3 points lang po ako. 3 things that we must understand pagdating sa ating identity. Number 1, the enemy is an identity theft. Thief pala. Ano ba? Theft o thief? Correct nyo nga ako. Ano po ulit? The enemy is an identity thief. Alam niyo po noong 2010, may isa pong negosyante sa Amerika na ang pangalan po ay Todd Davis. Siya po ay founder ng isang app na LifeLock. At ito po ang LifeLock na ito ay patungkol sa Identity Protection Program. So ito pong si Todd Davis, kinakampaign niya po itong app na ito. So nagbayad po siya ng mga commercials, nagbayad po siya ng mga billboards. At ang ginawa niya po, nilagay niya po ang kanyang social security number all over sa kanyang promotional materials. The best. Diba? Ginawa niya to, because he wanted to display how safe your identity was if you sign up dito sa app na to. Sadly, and ironically, etong si Todd Davis, his identity was stolen multiple times. His identity was stolen 13 times that same year. So naubos yung pera niya, ninakaw yung identity niya. And it was a tragic story. And let me tell you po, this is the way Satan operates. Amen? Ano daw? Satan is an identity thief. The enemy is after doon sa identity ng mga anak ng Diyos. Gusto niya nakawin yung identity na binigay sa'yo ni Lord. Ano ba identity mo? Amen? Ano sabi ng Bible? You are created in God's image. Etong enemy na ito, hindi siya created in God's image. Kaya gusto niyang nakawin. Iyon yung identity mo, you are created in God's image. Ano pa? From enemies to children of God, you are a child of God. Dati kaaway ka ni Lord eh.
Tama ba ako? Pero praise God, nagkabati kayo sa Panginoon at ginawa kang anak ni Lord. From enemies to children, from darkness into light, from death to life. Ayan ang identity mo. Inalis ka ni Lord sa darkness, inalis ka ni Lord doon sa death, binigyan ka niya ng buhay, pero ang ginagawa ng kaaway, ninanakaw yung identity na binigay sa'yo. And the enemy is doing everything he can to deceive people. Let me tell you po, simulat sa bull, Satan has always been a liar. Sa simula pa lang, nagsisinungaling na si Satan. At ang gusto niyang silain yung identity mo, ang ginagawa niya, he distorts the truth of God's word. He twists what God originally designed as good. Amen? Kaya marami dito nalilito eh. Sino ba talaga ako? Aso ba ako? Nalilito siya. Ano ba ako? Electric fan ba ako? At sabi po ng Bible sa John chapter 8:44, Satan is the father of all lies. Kaya ang laban po natin dito, hindi to laban, ang tunay na laban ay tungkol sa katotohanan. The question is, who gets to define us? Sino bang magde-define sa'yo? Iaalaw mo ba yung mundo na mag-define sa'yo? Ha? Iaalaw mo ba yung feelings mo na mag-define sa'yo? Yung culture mo na mag-define sa'yo? O iaalaw mo ang Diyos na lumikha sa'yo ang magde-define sa'yo? Nagulat ako sa Facebook, may nakita ko nung nakaraan lang. Babae. Sabi niya, aso daw siya. Nakita niyo ba yun? Kinagat ng aso, tumayo. Nakita niyo ba yun? Tumataw siya, arp. Nagalit yung asong katabi niya. Kinagat tuloy siya, napatayo siya eh. Naalala niya, tao siya eh. Amen? So ngayon, the enemy is identity thief. Ninanakaw yung original design ni Lord sa'yo. Anong sinasabi ng kaaway? Makasalanan ka. Ipinalaya ka na ni Lord. Inalis ka na ni Lord. From darkness to light, from death to life, from enemies. Yun na yun. Tama ba ako? Pero anong ginagawa ni Satan? Di ka na magbabago. Mananatili ka na sa struggle mo. Hindi mo na ma-overcome yan and you are not deserving of God's grace. Ay! Si Satan po, identity thief, ano pa? People will try to define you. Ano gagawin sa'yo? Be, parang ano ka, be? Parang medyo malambot ka. Oh, dati kasi akong bond paper eh. People will try to define you. Hello? Eto ka kasi ito yung nangyari sa'yo in the past. Meron na silang prejudice towards you. Amen? Sila mismo may sinasabi sa'yo. Ano pa? Your emotions and feelings will try to define you. Kaya naman para sa iba, whatever makes them happy becomes their identity. At kung hindi ka secure sa kung sino ka kay Lord, maluloko ka ng kaaway. Amen? Di po natin maikakaila. Sa panahon po natin ngayon, amen, bahagi na po ng culture natin ang confusion sa identity. Amen? Anong sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 4? Hiningal ako agad sa inyo. Anong sabi sa 2 Timothy chapter 4? Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga guro, magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Let me tell you, we are living in that generation. Ano? We are living in that generation na yung sinasabi ng Bible, ayaw nila. Amen? Ang gusto lang mapagmahal si Jesus. Ayaw na nila ng holiness ni Jesus.
Amen? Yan, we are living in that kind of word. Anong sabi? Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Naandyan na po tayo ngayon. Yung kapamilya po natin, kaklase po natin ngayon, dinideceive ng kaaway. Amen? And if we are not aware, kung di po tatayo ang simbahan sa truth na binigay ng Panginoon, Satan will continue sa kanyang trabaho, corrupting the mind, distorting the truth, and perverting what God has originally designed as good. Ano gagawin natin? So kung ang si Satan daw ay identity thief, ang kailangan mong gawin, you need to go back to His Word. Bakit? Kasi ang kasinungalingan, kapag laging napakikinggan, nagtutulog tama. Okay lang yan, minsan lang naman. Ulitin ko, ang kasinungalingan kapag laging napakikinggan, nagtutunog tama. That's why it's important to know who you are. Listen to this. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ka. Hindi culture. Hindi opinion ng tao. Let me tell you this, ang may karapatang magsabi kung sino ka, si Lord na lumikha sa iyo. You need to go back to God's design in your life. Ang electric fan, o kasama ka ha, sama kita. Kung ito first time mong nakita electric fan, wala kang idea kung paano siya gagawin, nakita mo, ay maganda to siguro, pang luto natin to. Gagamitin mo to saan? Sa ibang bagay kasi hindi mo naman alam na parang panghangin pala siya, di ba? Anong kailangan mong gawin para malaman mo yung dahilan kung bakit create ng electric fan? You need to go back to the manual. Same goes with your life. Hello? Hi. You need to go back to the Word of God. Bible ang magde-design sa'yo. May design si Lord sa salita niya. Amen. Pwede pa sabihin ng electric fan, speaker ako. Hindi ka speaker. Sa tingin niyo, ang electric fan matutuwa, gawin natin siyang speaker? Hindi. Kasi hindi niya mamamaximize yung full potential niya. Kasi bakit mo ginagawang speaker, electric fan nga? Same goes with your life. Pag hindi ka gumalaw sa design ni Lord sa'yo, you will not maximize your full potential. Amen? So you need to go back to the Word of God. Amen? You need to go back to your Creator who got the intelligence of your existence. Anong sabi ni Lord? You are wonderfully and fearfully made. Katakot-takot kang ginawa. Kaya listen to this. Huwag mong pagdududahan ang pagkakagawa ni Lord sa'yo. Kasi ang ganda ng pagkakagawa ni Lord sa'yo. Did you know that man was perfectly designed by God? Avira, kami nagkakainos kami. Yung kaklase ko, dito pala si Nathan. Tsaka si Jen. Topic namin sa kainos, alam niyo kung ano? Man is the pinnacle of God's creation. Ano daw? Ang tao daw ang pinakamagandang creation ng Diyos. Sa bundok, gandang-ganda ka na. Sa dagat, parang grabe, ang ganda ng dagat. Let me tell you this, ang tao daw ang pinakamagandang ginawa ng Diyos. Tapos ikaw, pag tinitignan mo yung sarili mo, pag tinitignan mo ang sarili mo sa salamin, parang hindi ka natutuwa. Let me tell you, creation yan ng Panginoon. You are perfectly made by God. Amen? Sino dito nakagawa na ng project sa school? Amen? Tapos yung gawa mo project sa school, di naman ganun kaganda, pero proud na proud ka. Di ba? Ang ganda, mabihira. Naalala ko yan, may sabon, yung curving. Oo. Sabi ko, ganda-ganda rin. Ganda ng gawa ko. Pag punta ko sa school, mas magaganda yung sa mga klase ko, pero proud na proud ako sa gawa ko. Ano pa nung nilikha ka ni Lord? Amen?
Tapos ang bobo ng tingin mo sa sarili mo. Kung yung ibang tao, dinedefine ka, ikaw din, meron ka ding judgment sa sarili mo. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Lagi na lang akong nag-i-struggle, hindi na ako kayang baguhin ni Lord. Minsan mas harsh ka pa sa sarili mo eh. Sinasabihan mo ng bad words yung sarili mo. Huwag mong ganyan sa sarili mo. Sino dito once in their life nasabihan niya na masama yung sarili niya? Di ako maganda, di ako gwapo, di ako matalino, di ako enough, di ako mahalaga. Amen? Anong sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5? Sabi ni Lord kay Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Pabihira, nasa sinapupuna ka pa lang ng nanay mo, excited na si Lord. Ano pa? Sa Psalms 139, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know full well. So, hindi nagkamali si Lord sa pagkakagawa sa'yo. Ay, pasensya na, nagkamali ako, anak. Hindi talaga ganyan, son. Pasensya na. Ganun ba si Lord? Hindi. Ay, tama yan. Mali. Hindi ganun si Lord. Hindi nagkamali si Lord sa pagkakalikha sa'yo. Kaya naman your real identity is not defined by others' perception about you, but by what God says you are. Maraming sasabihin yung ibang tao patungkol sa'yo. Pero ang dapat pinakamagmamatter, kung anong tingin ng Diyos sa'yo. Amen? Sabi ko nga kanina, may karapatan lang magsabi kung sino tayo. Hindi ang mundo, kundi ang Diyos na lumikha sa akin. Subukan nyo lang. Bukan nyo lang. Nakapag-away na yun. Bukan nyo lang magsalita. Amen? Sarap marinig that you are a child of God, you are forgiven, you are valuable, and you are worth dying for. Number 2, na kailangan natin maintindihan pagdating sa identity natin, did you know that your struggle does not surprise God? Maybe some of you are asking, Lord, bakit may struggle ako? Lord, bakit ganito pa rin nararamdaman? Ang tagal ko na sa church, Panginoon. Bakit ganito pa rin? Let me tell you this. Jesus is not surprised by your struggles. Why? Hindi nagulat si Lord na may struggle kapag dating sa identity mo. Amen, mamaya pa I'll be sharing my testimony. Pero na-realize ko na yung testimony ko ay hindi nagulat si Lord. Homosexuality is not a special sin. Minsan kasi hindi porket may gender confusion ka, parang mas mahihirapan si Lord na i-heal ka. Parang, ay, mahirap to. Amen? Wala pong special category ng kasalanan na mahirap i-reach ni God. Maybe sinasabi mo, Lord, sana hindi na lang ganito struggle ko. Ano gusto mo? Magnanakaw ka na lang. Sasabihin mo, Lord, sana hindi na lang ganito struggle. Lord, sana kasi hindi na lang same-sex attraction ang meron ako. Kung opposite sex, ganun pa rin. Amen? And maybe you are so frustrated with yourself. Ang tagal ko na sa church, may ganito pa rin. Tinanggap na kita bilang Lord and Savior ko, may ganito pa rin. Yes, may sin struggle pa rin sa mundong to. That's why you aspire to be holy. Lalaban mo. Pipiliin mo, let me tell you, habang nandito ka sa mundo, your battle with sin will never end. Araw-araw ka makikipagpuksaan sa kasalanan. Hello? Araw-araw kang makikipaglabanan.
Araw-araw mong pipiliin sumunod at i-please si Lord. Walang excuse dito. Hindi porket life group leader ka na, wala nang struggle. Hindi porket worker ka na, hindi ka na mag-i-struggle. Kaya dapat ang Kristiyano mapagbantay. Because it's not easy, hindi madali. Pero praise God, the Holy Spirit will enable you to do the things that will please our Father in heaven. So, struggle is real, pero hindi nagugulat si Lord. Kaya nga nang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 27, don't give the devil a chance. Tingin po kayo sa akin. Nag-struggle ka ngayon? Pwede ba wag mo namang pa-iskorin yung kaaway? Tambak na tayo, be! Depensa! Uy! May natututunan kayo? Don't give the devil a chance. Amen? Parang basketball lang yan. Wow. Hindi porket lamang ka na at fourth quarter ka na, wala na, yan na lang natin. Bakit? Kapag kahinayaan nyo, i-score pa din yung kalaban. Hindi porket tinapos na ni Jesus Christ sa krus, wala nang labanan. Amen? Makipagpuksaan ka pa din. Praise God. Anong sabi? Sa Galatians chapter 5:24, ang ganda ng sinabi. Wala pa pala. Sorry po. Asensya po. Anong sabi dyan? Those who belong to Christ. Sino tong kausap? Kayo ba to? Praise God. Kayo to. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Palakpakan mo naman si Lord. Kaya kung may struggle ka, ito gagawin mo. Pako mo sa krus ulit. Amen? Araw-araw kang babalik sa krus. Amen? Dahil napako na sa krus. Pagka ikaw na ang ipapako. Gusto mo ba ikaw na ipako? Wag naman. Amen? Anong sabi dyan? Your sin should be nailed on the cross every day. You need to experience salvation every day na maranasan mo, inaalis ka ni Lord sa kasalanan mo. Amen? Praise God. God is not surprised na nag-i-struggle ka. Well, in fact, alam ni Lord yan nung namatay siya sa krus. Amen? Sa tingin mo hindi aware si God na mag-i-struggle ka after niya mamatay sa krus? Aware siya. But still, God chose to die for you anyway. Hindi yan sinabing, mag-struggle naman to, wag na nga ako mamatay para dito. Hindi naman ganun. Amen? Minahal ka niya, hindi nung nagde-devotion ka na. Minahal ka niya, hindi nung nagla-life group ka na. Ano sabi kanina? But God demonstrate His own love for us in this. Habang tayo makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Kaya naman kung may struggle ka, wag kang ma-frustrate sa sarili mo. Kasi si Lord, alam niya yan. Ngayon, number 3 na kailangan natin matandaan pagdating sa identity natin, you must understand that Jesus restored your identity at the cross. So una, nakita natin na ang kaaway, ninanakaw yung identity natin na pinalaya na tayo ni Lord at nag-i-struggle pa rin tayo dito. Pero you must understand na tinapos na ni Jesus sa cross. Jesus restored your identity at the cross. Anong sabi sa Romans chapter 6 verse 6? We know that our old sinful slaves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slave to sin. Anong sabi? Yung dating buhay mo, yung dating identity mo nung wala ka pa kay Lord, yung babad na babad ka sa kasalanan. Wala kang ibang ginawa kundi yung kasalanan. Ano sabi? Our sinful selves were crucified with Christ. Amen? So one of the reasons why Jesus died on the cross, hindi lang para patawarin ka, but to give you a new identity.
So nung namatay si Jesus Christ sa krus, binibigyan kanya ng bagong identity. Amen? Alam ni Lord na corrupted ang una mong identity. At nung namatay siya sa cross, He give you a new identity. That is the power of the gospel. Palapakan mo naman si Lord. That is the power of the finished work of Jesus Christ on the cross. Kaya anong sabi sa Romans chapter 5, verse 10? For if while we were God's enemies, kaaway ka ng Diyos, sila mga katabi mo, mukhang kaaway. Biro lang po. We were God's enemies, kaaway daw tayo ng Diyos noon, pero nung namatay si Jesus Christ sa krus, pambihira, we were reconciled to Him, to the death of His Son. How much more having been reconciled shall we be saved through His life? So dati kaaway ka, pero nung namatay si Jesus Christ sa krus, you are reconciled with Him. Yun na yung identity mo. Dati you are condemned because of your sins, pero ngayon pinatawad na yung mga kasalanan mo. Dati alipin ka ng kasalanan, pero ngayon, you are free in Christ. Anong sabi sa Galatians chapter 2:20? I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan ang identity mo. Patay na yung lumang ikaw. Amen? Hindi na yan yung dati mong pagkatao. Amen? Christ lives in you. Anong sabi? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So you are not what the enemy says you are. You are not what your struggle says. And you are not what your past desires. You are who Jesus says you are. Kaya nga nang sabi sa Romans 8, verse 12, therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Bakit may temptation pa din ako? Let me tell you, patay na yan. Patay na yan. Wala ka ng obligasyon dyan. Amen? You have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Kasi tinapos na ni Jesus Christ on the cross. Tapos na po agad yung third point. Baba na po ako. Charot lang. Alam niyo po, meron po akong isi-share na kwento sa inyo. Ito pong kwento na pong ito ay nakwento lang din po sa akin ng senior pastor ko. Meron pong isang bata na gumawa ng isang maliit na bangka. So itong batang to, pinaghirapan niya yung bangka, no, pinag-isipan niyang mabuti kung paano niya ito bubuuin, until natapos niya ito, at sobrang grabe na-appreciate niya talaga yung bangka. Gandang-ganda sa bangka. At ito yung pinaka-paborito niyang laruan. One day, naglalaro siya sa ulan, pinaagos niya yung bangka niya. Ang kaso, sobrang lumakas yung ulan, inalon sa malayo yung bangka. Eventually, nawala. So, na-heartbroken yung bata. And after quite some time, napadaan yung bata sa isang tindahan. So, nakita niya yung bangka niya. Naka-display for sale. For sale. So, nagulat yung bata. Pumasok siya ngayon doon sa tindahan. Sabi niya sa may-ari, akin po yan. Ako po gumawa niyan. Pinaghirapan ko po yan. Sa akin po yan. Alam mo, sabi sa kanya nung tendero, sabi niya, maaring sa'yo nga to. Pero ako na yung nakakuha nito. Kung gusto mo, bilihin mo. So, ang ginawa ng bata, nag-ipon siya. Di siya kumakain sa recess. Nag-ipon talaga siya, pinaghirapan niya para makatipid siya until eventually nakaipon siya ng tamang pera. Bumalik siya doon sa tindahan na yon. Binili niya yung bangka. Pagkahawak niya ng bangka, nanginginig pa siya ganun. Sabi ng bata, alam mo, nung ginawa kita, mahal na kita. Pero ngayon, na binili pa kita, mas mahal pa kita. Same goes with our God. Nilikha tayo ni Lord. We are created in the image and likeness of Christ. Amen? Nawala tayo eventually, pero what Christ did on the cross, amen, binayaran ka. Redemption. Amen? Inalis ka dun sa slave market of sin. Babayaran kita at ang ipangbabayad ko sa iyo, walang iba kundi the precious blood of Jesus Christ. Palapakan mo si Lord.
So maybe you are this person na nag-i-struggle sa kung sino ka ba talaga sa Panginoon. Tagal ko na nag-struggle pa rin ako, di ko na alam kung nagagawin ko. Alam niyo, as an application, 3 lang din. Number 1, you need to embrace God's Word. Number 1 na kailangan mong gawin bilang application, you need to embrace God's Word. Paniwalaan mo yung identity na binibigay sa'yo ni Lord. Kung sino ka, hindi galing sa mundo, kundi galing sa salita ni Lord. Amen? Kung anong sinasabi ni God, yun yung paniniwalaan mo. Hindi yung feelings mo. Hindi yung past mo, hindi yung struggle mo. The Word of God will define you. Anong sabi nga? Sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Amen? Bakit ayun yung verse natin? Kasi alam mo yun, si Satan will try its fullest potential na i-deceive ka. Pero alam mo kung bakit di ka madideceive? Kasi may word. Alam mo kung bakit hindi ka manloloko ng kaaway? Kasi may pinangahawakan kang salita ni Lord. Alam mo yun? Yung na-bad trip na si Satan sa'yo. Hello? Na-bad trip na si Satan sa'yo kasi ginawa niya na ang lahat para ma-deceive yung identity mo pero hindi mo bitaw-bitawan. Bakit? Because you have hidden the word of God in your heart. Maraming sasabihin ibang tao patungkol sa akin pero hindi eh. Secured eh. Secured ang word ni Lord. Amen. Kahit anong gawin nyo sa akin, hindi ako malalaglag sa kasinungalingan at trap ng enemy because I am embracing God's word. Amen. So kung gusto mong lumaya sa struggle mo, balik ka sa salita ni Lord. Kung nag-i-struggle ka, kahit anong struggle yan, identity man yan o kasalanan, you need to go back to the word of God. Until mabad trip si Satan, bakit di ka na nalalaglag sa trap niya? Because when you are soaked in God's word, mahihirapan ang demonyo na hilahin ka pabalik. So you need to embrace God's word. Number 2, you need to stop compromising. Kung gusto mo makalaya talaga, makaalis doon sa struggle na yon, you need to guard your life. You need to stop compromising. Huwag mong sirain ang bagong buhay na binigay ni Lord sa'yo. So kung gusto mo talagang lumakad doon sa magandang plano ni Lord sa'yo, you need to set boundaries and be disciplined. Bakit? Because small compromises lead to old patterns. Kapag ka-excuse ka ng excuse, hindi ka mag-grow. Amen? Stop compromising means removing the triggers in your life. Alam mo, bumabalik ako sa dati kong pagkatao pagkasama ko tong taong to. You need to remove, you need to cut access from those things. Amen? Meron ako nabasa na libro, ang napakaganda. It was written by Jerry Bridges. Ang title ng book is The Pursuit of Holiness. Sabi doon, it's our compromise on the little things that will lead us to our greater fall. Alam mo kung bakit ka bumagsak? Kung bakit ka balik ng balik? Kasi nagko-compromise ka. It's the little things. Amen? It's our compromise on the little things that will lead us to our greater fall. So number 1, you need to embrace God's word. Pangalawa, huwag ka na mag-compromise. Last but not least, you need to live out your new life in Christ. Kung pinalaya ka na ni Lord, inalis ka na ni Lord from darkness, lakaran mo na. Kung dati kaaway ka ni Lord, ngayon anak ka na ng Diyos, lakaran mo na. Dati patay tayo dahil sa ating mga kasalanan, ngayon binigyan ka ng buhay ng Panginoon, lakaran mo na. Amen? Anong sabi sa Ephesians chapter 4, verse 21 to 24? Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, anong sabi? Throw off your sinful nature. Your old, sinful nature. Yung dati mong pagkatao, tapon mo na. Tapon mo na. And your four-way way of life, which is corrupted by lust and deception. Lord, bakit may ganito pa din? May lust pa din, may deception pa din. Sabi ng Bible, itapon mo na. And on the other hand, sabi doon, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude, and you need to put on your new nature, created to be like God, truly righteous and
holy. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ganito may homosexual attraction pa din ako? Alam mo, ang goal hindi maging manly ka. Ang goal hindi mas maging feminine ka. The goal is holiness. The goal is Christ-likeness. Mahihirapan ka if you're trying to... Hello? Ang i-goal mo kabanalan. Because if your goal is holiness, aayawan mo yung pita ng laman. Aayawan mo yung lust. Aayawan mo yung mga bagay na yun. Amen? You need to live out your new life. Isabuhay mo na. Amen? Kung binago ka na ni Lord, karinin mo na. Amen? Inalis ka na ni Lord from darkness, mag-serve ka, galingan mo, be. Itodo mo na. Ito na buhay mo, hindi na yan. Amen? Hindi na yung past desires mo, ito na. Amen? Kung dati, puro ka bisyo, this time po, ministry, puro life group. Manawa ka dito sa buhay na to kasi iniwan mo na to. Amen? Palapakan mo si Lord. Yan yung tatlong gagawin mo. You need to embrace God's word. You need to stop compromising and you need to live out the new life. Let me tell you, what you surrender today is your growth tomorrow. What you surrender today is your maturity tomorrow, your fruitfulness tomorrow, your effectivity tomorrow, and your anointing tomorrow. Ang laki ng paggagamitan sa'yo ni Lord. Na-excite ako kung paano ka gagamitin ni Lord sa campus mo, sa community mo, sa pamilya mo, kung lalakaran mo yung design ni Lord sa buhay mo. Alam niyo po, let me share my testimony. Napunta po ako sa church namin 2014. 16 years old po ako that time. Pero bata pa lang po ako, Christian na kami. So hinahatak po ako ng nanay ko sa church, sa Sunday school. Pero alam ko po, bata pa lang ako, may struggle na ako sa identity ko. So 6 years old, nagsa Sunday school ako. And growing up as a kid, I know in myself na hindi ako katulad ng mga kalaro kong batang lalaki. Grade 2, umamin ako sa nanay ko, sabi ko, Ma, bakla talaga ako. Bilang pagtanggap ng nanay ko sa akin, sabi niya, okay lang, nabading ka. Pero huwag kang magdadamit babae. So, di ko rin alam sa nagsimula kasi sabi ko, parang wala namang influences eh. Pero di ko alam kung paano nangyari. Basta ang alam ko, pinanganak na akong bading. Walang nang hawa sa akin. I felt that I was just born that way. Alam ko, bading ako. Nag-church na kami that time, pero unti-unti nawala yung puso ko sa church. Madalas tinataguan ko yung life group leader ko. Lalo na nung narinig ko sa life group leader kung bawal ang bading, hindi dapat ganyan, kasalanan niya, hindi create ni Lord yan. Sinapak ko siya. Joke lang. Biro lang po. Sabi sa akin ng life group leader ko, bawal ang bading, hindi create ni Lord yan, kasalanan niya, di na ako nagpapakita sa kanya. I was so hurt that time. Sabi ko, kung hindi si Lord ang gumawa ng ganito, sino gumawa sa akin? Sabi ko, di na ba ako mahal ni Lord kasi ganito ko? Sa kabila ng lahat ng iyon, alam niyo po yung nanay ko, hindi po tumigil yung nanay ko, ipanalangin ako. Alam niyo po, every night, pinagpipray po ako ng mama ko. Minsan naalimpungatan po ako, nililihans ako ng nanay ko. Pagdilat ko, nililihans ako ng nanay ko. Second year high school po ako, nagsasaing po ako sa bahay, nakaboots ako, nakapalda ako. Sayang kong ganyan. Tayo maghaluin, no? Lumapit yung nanay ko sa akin. Alam mo sabi ng nanay ko? In Jesus' name, lumayas ka sa katawan ng anak ko. Ano ba ito, ma? Ginagawa mo naman akong demonyo niyan. Alam niyo po, 2013, grade 8 po ako. Namatay po yung tatay ko because of cardiac arrest. So, yung nanay ko din, the following year, namatay din siya because of cardiac arrest. At namatay po yung nanay ko sa church. So, Christmas party po sa church, December 21. Yung mga life group ng Kananayan, meron silang special play. So, nagpa-practice sila sa bahay. Siya yung gumanap na Job.
Siya yung gumanap na Job. Tapos, nung tapos na yung play nila, nasa gitna na si mother. Tapos nagpalit na yung mga ka-live group niya kasi sasayaw na sila. Yung nanay ko po umiyak sa gitna. Tinaas yung dalawa niyang kamay. Sabi niya, Lord, naninikluhod ako sa inyo, humihingi ng tawad. Hallelujah, Lord, hallelujah. Sumiga na po siya noon. Kinuha na po siya ni Lord. Tapos nung lamay, sabi ng isang pastor, alam niyo minsan, kailangan pa talaga tayong basagin ni Lord bago tayo maniwala sa Kanya. Alam niyo po, nabasag po ako that time kasi bunso po ako sa magkakapatid. Wala na yung tatay ko, wala na yung nanay ko. Lahat ng mga kapatid ko may asawa na. Wala na akong mapupuntahan kundi si Lord. 2014, nag-commit ako sa church. Sabi ko, Lord, sige, seryosohin na. Gusto ko na ng relationship sa'yo. Naging active po ulit ako sa church. Nag-serve po ako bilang Sunday school teacher. Pero po nung pumasok po ako nung college, diyan po ako nag-aaral. Sa tapat po ninyo. Sa College of Communications. Alam mo po sabi dyan? Pag pumasok kang machete, lalabas kang Jezebel. Yan po ang motto ng mga taga-COC. Alam niyo po, pagpasok ko ng college, sabi ko ba, bakit ganito dito? In Jesus' name. Alam niyo po, nung pagpasok ko ng college, sadly, bumalik ako sa buhay na minsan ko nang sinubukang talikuran. Sige po, iba pa po yan. Yung bagay na ayaw ng nanay ko, unti-unti ko nang ginawa. Ang daming influence nung college. Sabi ko, mas naging malaya ako. Nag-start ako magpahaba ng buhok, magsuot ng damit pambabae, naging bastos yung pananalita ko, nagpakababae ako. Ang daming tao, lahat. Kilala ko lahat ng napakaraming tao. Sa tingin nyo ba ganyan? Kilala ko. Let me tell you this, di po ako nawala sa church. I was living a double life. Kapag ka nasa church ako, nagdadamit na akong lalaki. Tapos pinupusot ko na yung buhok ko. Pero kapag ka nasa church, nasa school na ako, balik ulit. Sa paglalakbay ko po, karamay ko yung barkada, bisyo, kung ano-ano pa. And eventually, just to fill the void in my heart, I started having homosexual relationship. Sabi ko, baka sa kanila mapalitan yung saya ng lungkot na nararamdaman ko. Siyempre, hindi lang yun. Yung relationship, nagbunga din ng mga sexual encounters. Mukhang masaya pero akala ko lang pala. Pero let me tell you, after every encounter, parang may peraso silang kinukuha sa akin. Naiwan akong basag, naiwan akong nauubos. Paulit-ulit na buhay, bisyo, barkada, relationship. Unti-unti natanong ko yung sarili ko, sabi ko, Lord, ano ba itong ginagawa ko? Bakit sinasayang ko yung buhay na binigay mo para sa akin? 2017, ang aga ko sa church, nagpagupit ako. Bobcat, Jody Santa Maria. Hindi po yan. Yung isa, yung kanina sa camp. Balik niyo po. Nagpagupit ako ganito, ang aga ko sa church. Lumapit yung pastor namin. Tinap niya ako sa shoulder, sabi niya, akala ko babae ka. Hindi ko alam kung matutuwa ako. Pero na-convict ako. 2017, nag-encounter. May taga-PUP ba dito? Sa amin yan. Meeting de Avance. Central Student Council. Sige po, next year po. Yung camp na po. Nag-camp po ako 2017. Grabe nung camp. Sige po. Nung camp, iyak na lang ako ng iyak. Kasi dami ko ng bit-bit na kasalanan. Sabi ko, Lord, grabe. Ang dami ko ng ginawang pagkakamali sa'yo. Nung camp, iyak na lang ako ng iyak. Kasi ina-explain ko anong ginawa ni Lord para sa akin. Nag-encounter ako sa pangalawang pagkakataon. Ramdam na ramdam ko, mahal na mahal ako ni Lord. Kahit na makasalanan ako, kahit na ang dumi-dumi ko, niyayakap ako ni Lord. He's saying to me na ganito kita kamahal. Tinanggap ko lahat ng pambubugbog, tinanggap ko lahat ng ginawa nila sa akin kasi gusto ko maligtas ka. Alam niyo po, matagal kong hinahanap yung pagmamahal sa kung saan-saan. Hinahanap ko sa kung sinong-sino. Hindi po nila nabigay yun sa akin. Pero si Lord, namatay pa para sa akin kasi ganun niya ako kamahal. Alam niyo po, from that year, binaptize po ako sa church namin. Bobcat pa ako, umihira. Binaptize ako ng pastor namin. Hindi siya nakatingin sa outward appearance ko. Bawal kayo baptize kasi ano ba, pagkapit ka mo, hindi. Binaptize ako, Bobcat ako.
nilubog yung old self. Pagkaahon is the new life. From that year, I was never the same again. I received God's powerful love, forgiveness, healing, joy, freedom, and real identity. Alam mo yung na-realize ko, ang identity ko na kay Lord. I am loved by Him, I am created by Him, and I am created as a man for Him. Hindi naging madali yung proseso, pagbabago. Change is a gradual process. Naging gentle si Lord sa akin. Unti-unti nabago yung pananamit ko. Pambihira, Lord, yung mga heels ko. Yung mga makeup ko, itatapon ko na. Amen, unti-unti. Binago ni Lord yung pananamit ko. Binago ni Lord yung pananalita ko, yung character ko. At higit sa lahat, binago ni Lord yung puso ko. Alam niyo po, natuto po ako magbasa ng Bible. I started reading the Bible, do my devotion, and serve the Lord in the church. Sa paglipas ng araw, nakikita ko yung grace ni Lord sa akin. Grabe. And then eventually po, nagkaroon na rin ako ng design, mag-disciple ng tao. Sabi ko pa kay Lord, Lord, ang prayer ko, sige po yung ano po muna, discipleship muna. Sabi ko kay Lord, Lord, ang prayer ko, gusto ko yung i-disciple ko, yung same struggle ko din. Para alam ko kung anong gagawin ko sa Kanya. Pinapipray ko kay Lord. Hindi ganun ang binigay ni Lord sa akin. Ang binigay ni Lord sa akin, mga bruise ko. Sabi ko lang, ano ko ito i-disciple? Pero alam niyo, doon ako, pinoproseso na pala ako ni Lord. Amen? Pine-prepare na pala ako ni Lord. Grabe, ang hirap ng mga naranasan ko sa discipleship. Meron ako disciple, dalawa muntik magsapakan. Magsasapakan kayo sa harap ko, ha? Ganyan. Meron ako disciple, may struggle sa vices na akin. Ano ba naman yan, be? May yosi ka, be. Mag-alcohol ka naman. Little by little, nagkaroon ako ng desire na mag-disciple. 2020, nagka-pandemic, na-wash out silang lahat. Nagkaroon kami ng winning event sa Batangas. Online lang. Winning event kami online. Merong mga na-win. Ayun yun. Hulaan nyo dyan. Charot. Merong mga na-win na 4 na tao sa Batangas. Dahil kay Pastor MJ, tapos eventually ito kada story na may 4 na win. Itong 4 na to, sinundo nila Pastor John. Nung senior pastor namin sa Batangas. Nag-live retreat sila sa Marikina. Pagbalik nila ng Batangas, dahil online lang lahat, nag-gather sila sa bahay. Nag-gather sila sa bahay. Sabi ng pastor namin, Leo, MJ, i-Bible study nyo na. Yun ang sabi sa akin, i-Bible study nyo. Sige, pastor, Bible study, let's go! Bible study. Once a month, pumunta kami ng Batangas. Alam niyo po, praise God, after ilang pabalik-balik, napuno na namin yung bahay. Lumipat na kami sa garahe. Yung picture kanina, sa garahe. Lumipat na kami sa garahe. Eventually, napuno na din namin yung garahe. Napuno na din namin yung garahe. After 2 years, sabi ni Pastor John, alam nyo, bumili na tayo ng lupa. Magpatayo na tayo ng church. After 2 years po, nagpatayo po ng lupa ang church. And after 2 years, I was installed as a pastor. Assistant ni Ate MJ. Amen? Sabi ko, Pastor, Bible study lang to ah. Biro lang po. Alam niyo po, I enjoyed serving God. Nakikita niyo, kanina po may nagpa-picture sa akin kanina. Nakikita niyo po kami sa social media. Pero let me tell you, hindi po yun ang identity namin. May mga bagay po kayong hindi na nakikita. Amen? At wala po kaming kailangang patunayan sa inyo because our identity is secured in God. Sabi ko, asawa, parang puro kalokohan naman yung natin. Okay lang, alam ni Lord. Amen? Alam niyo po, dahil din dito sa nangyari dito sa church, just last 2022 po, yung picture po ng isang camp. Sige po, next year po. Yan po yung church. Sige po, next pa po. Yan na po yung mga leaders and workers ng church. Next pa po. Yan. Alam niyo po, last 2022, I was invited in Mindanao. Nag-preach po ako sa isang LGBTQ camp.
almost 100 attendees na mga tomboy, bading, transgender. Sadly po, wala pong butik eh. Alam niyo po kung ano sinare ko sa kanila? Feeling kulang, tapos life. I shared how God loved them so much. Praise God po that time, marami pong tumanggap kay Jesus as their personal Lord and Savior. Kaya po, ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 16, sabi ni Apostle Pablo, "But God had mercy on me, so that Christ Jesus could use me as a prime example of His great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in Him and receive eternal." Ano sabi ni Apostle Pablo? Alam nyo, kinaawaan lang po ako ni Lord. Kinaawaan lang ako ni Lord para magamit ako ni Lord ng na example ng kanyang matinding patience even to that worst sinners. Para ma-realize ng mga tao that they too can believe in Him and receive eternal life. Sabi ko sa inyo, kilala na ako na pero kinaawaan ako ni Lord, binago pa ako. Kaya let me tell you, walang mahirap na kasalanan kay Lord. Let me tell you, you are redeemable. Praise God po, hindi lang inayos ni Lord ang identity ko. Inayos ni Lord ang buong buhay ko. Eventually, nakapagtapos din po ako ng college. And, nung nagbabatangas na po kami, sabi ko, Lord, pag ganong-ganon lang kami sa Batangas, uwi kami Marikina, Batangas. Walang nag-i-stay na pastor for the longest time. So, yung isang araw namin, hindi mo alam kung magla-life group ka, magme-mentoring ka, hindi mo alam. So, sabi ko, Lord, gusto ko lang tumira ng Batangas. 2024, tumira ako ng Batangas. Hindi pa po kami mag-asawa. Sabi ko, Lord, dito na, bihira. Ang trabaho ko for a virtual assistant, nawalan ako ng internet. Alam niyo po, kinabukasan, inelbow po ako ng client ko. Tapos ikakasal po kami ng asawa ko. Sabi ko, wag muna nating pag-usapan yung kasal. Kasi wala akong trabaho. Andun yung temptation na bumalik na lang sa Marikina kasi maraming opportunity sa Marikina. Pero alam ko, in my heart, dito na ako nilalagay ni Lord. Sa Batangas na ako. Ayoko nang bumalik ng Marikina, Lord. Nagstay ako. 5 months, wala akong trabaho. Ikakasal kami. Sabi niyo, ano ba? Tutuloy ba natin yung kasal? May word siya kay Lord. Ako, may word din ako kay Lord. Sabi ni Lord sa akin sa Genesis chapter 16, I am your shield. Do not be afraid. I am your shield. Your very great reward. Tuloy mo yung kasal, huwag ka matakot. Ako ang kalasag mo. Ang hirap yakapin kasi wala akong pera. Nag-prayer mountain kami. Makat kami sa prayer mountain. Pag uwi namin, nag-pray kami, Lord. Paglabas niya ng room ng prayer mountain, na-receive niya yung back pain niya. Kasi nagtatrabaho siya as a teacher sa NGO. Na-receive niya yung back pain niya. Magkano lang yung back pain namin? Yun yung pinambayad namin. Ang kinuha lang na, sinabi talaga sa inyo, Ang kinuha lang namin na supplier, pagkain, SDE, tsaka makeup. The rest, lahat yun ay sponsor na. 11 days, after kaming ikasal, naka-receive ako ng bagong invitation for work na mas mataas ang sweldo. Amen. At hindi lang yon. That year din, nakapasok siya ng DepEd. She's a DepEd teacher, grade 8 math, grade 8 section faith. Kamusta kayo siya? Ang daming affirmations ni Lord. Amen. Alam niyo kung bakit ako nag-asawa? Sabi ko, Lord, totoo, ganun. Sabi ko, hindi ako mag-asawa. Celebrate ako hanggang mamatay, Lord. Pero nung nagme-ministry ako, nung nagsiserve ako kay Lord, yung kasama kong pastor, kinasal. Nung kinasal siya, nagkaanak siya. Mag-isa na lang ako. Mag-isa na lang pumunta ng Batangas. Pero alam nyo, doon pinakita sa akin ni Lord yung need na kailangan kong mag-asawa. 2020 Love and Purity Fest sa SMX kila Ate Ann. Ang bihira.
Doon ko na-receive, sabi ni Lord, yan ang ibibigay ko sa'yo. Bakit siya? Ayoko po talaga. Ayoko po. Talaga pong ayoko. Ay, naku. 3 taon po. 2020, meron na akong vision, sabi ko, Lord, kasi magka-partner kami sa youth ministry sa Marikina, sa youth ministry. Tapos sabi dun sa LPF, ang ibibigay sa'yo ni Lord ay makaka-partner mo in life at makaka-partner mo din sa ministry. Eh, siya ka-partner ko sa ministry. Ayoko. Alam niyo po, sa 3 taon na yun, prayer and fasting, Lord, talagang hindi talaga nawawala. Kung siya, bigyan mo ako ng feelings. At then 2023 po, pinag-fasting ko na talaga siya. Andun na talaga yung urge. Sabi ko, Lord, talagang nawawala na ako ng peace kung hindi ko siya i-pursue. That year 2023, sabi ko sa kanya, liligawan na kita. Kaya nung niligawan ko na siya, dun din sinabi ko, papakasalan kita. Kasi, ano lang. Alam niyo po, mahirap po yun lahat. Amen? Pero again, you need to embrace God's design in your life. Sabi ko nga, grabe, praise God. Inalis ako ni Lord. Doon sa dati kong buhay. Imagine mo si Jody Santa Maria magpapastor. Anong sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9? No eye has seen, no ear has heard, ng napakagandang plano ni Lord sa mga nagmamahal sa Kanya. Alam mo yung plano ni Lord sa buhay mo, hindi mo pa na-i-imagine. Napakaganda ng plano ni Lord sa'yo. Only if you will accept and embrace yung plan ni Lord sa buhay mo. Sabi ko, Lord, praise God. Niyakap ko. Pwede pa tayo ko yung asawa ko. Pati niya ko yung asawa ko. Hindi lang yun. Tinan mo, binigyan pa kami. Napaka-pogi ng anak ko. Anak, hi ka. Say, Papa. Ayun o. Alam mo, praise God. Nakakalungkot lang na part. Lahat po ng yan, hindi na nakita ng nanay ko. Hindi na nakita ng nanay ko na nakakilala ko sa Panginoon. Hindi na nakita ng nanay ko na nagpagamit ako sa Panginoon, nag-serve ako, nagkaasawa ako, nagkaapo. Hindi na nakita ni mama yan. One thing is for sure, in-honor ni Lord ang panalangin ng nanay ko. Kaya let me tell you, alam niyo, walang kasalanan ang hindi kayang i-heal ni Lord. Maybe you're struggling right now, kaya kang ni Lord alisin dyan. Or if you are that person na meron kang iniisip, Lord, paalisin mo to sa tabi ko. Paalisin mo siya sa gantong buhay. Let me tell you, kaya ni Lord. Kaya ni Lord. You need to go back to what Jesus Christ did on the cross. At anong ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa'yo? Namatay siya to die for you. To redeem you, to forgive you, to cleanse you, and to give you a new identity. Amen? Tatayo po tayong lahat. Praise God. We will worship God. Amen. This time, hayaan mong kausapin mo si Lord sa mga oras na to. If you're struggling right now, may struggle ka ba ngayon sa kasalanan? Hindi mo alam kung ano identity mo? God is saying to you right now, anak, kaya ko yan. Kaya ko yan. Maybe may kapatid ka, kapamilya, kaibigan, na gusto mong makakilala sa Panginoon. God is saying to you, kaya ko yan. Kaya ni Lord yan. And as we worship Him, no, I invite everyone to just pray. Kausapin mo lang si Lord ngayon. Buksan mo lang ang puso mo sa Panginoon. Just pour out your heart to Him. Come on. Yes, so God. Hallelujah. Just talk to God right now and feel His presence. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord. Hallelujah. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross
know the song, just worship. There's no shame to Yes, oh God. that His love Hallelujah. forever the victory is won. There's no sin to Hallelujah. break. There's no pain to deep. The cross declares it is Come on, done. church. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord. There's no shame to Hallelujah. Yes, God. that His love won Him forever. The victory is won. One more time we will sing. There's no sin to Come on, worship the Lord. there's no pain to deep. The cross declares it is done. Palalayain ka ni Lord ngayon. There's no shame to God is setting you free. Come on. Hallelujah. Yes, oh God. God is setting you free. Come on, we will sing. It is finished. We will declare. It is finished. The Lord is here today. Yes, oh God. Huwag mo nang hayaan na tumagal yan. This is the time to surrender to God. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang hayaan na matigas ang puso mo sa Panginoon. If you are struggling, God is setting you free. Amen. This time magkaroon ka ng vision. Nakaharap mo ang Diyos waiting for you to surrender. Inaantay ka ni Lord. Inaantay ka ni Lord. Kaya kang palayain ng Panginoon. There is nothing too hard for God. Just be honest before God. Lord, ang hirap. Naging-struggle talaga ako, Panginoon. Lagi akong bumabalik. I kept failing you. There's no shame to real that His love won Him forever. The victory is won. Yes, so God. Come on, lapit ka kay Lord. There's no sin to break. There's no Ganyan ka-powerful. Ang ginawa niya sa cross para sa'yo. declares it is done. There's no shame to real that His love won Him forever. The victory is won. There's no sin to break. There's no pain to give. The cross declares
We break every stronghold of the enemy in Jesus' name. Father God, remind them na sila ay mahal mo, sila ay malaya na, sila ay pinatawad mo na. Remind them that they are worth dying for. They are worth pursuing for. Lord God, give them a new heart and a new spirit. Hayaan mo na makalakad sila sa napakagandang disenyo mo para sa kanila. Lord God, salamat dahil sa araw na to we believe na may pinalaya ka. May pinalaya ka, Panginoon. Salamat po. Lord God, allow us to worship you. We love you. We praise you. We honor you. In Jesus'